kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tignan natin kung ang salita nila ay magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Iyan ang sabi nila, ay iingatan sila. Yamang ang sabi nila, ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit kaya galit ang masasama sa mabubuting tao? Kahit nananahimik lang ang mabubuti, pinag-iinitan sila ng mga gumagawa ng masama. Narinig po natin sa ating pagbasa ang iniisip ng masama. Galit sila sa mabubuti kasi nakokonsensya sila dahil sa kanila. Ang buhay ng matuwid ay nagiging salamin ng kanilang kamalian. Kaya ng mabubuti na magpakabuti at sumunod sa batas. Bakit hindi nila ito magawa? Gusto din nilang subukin kung talaga bang mabuti sila at tinutulungan ng Diyos ang mga matuwid. Kaya binubuli nila ang mabubuti at pinahihirapan. Tinitingnan nila kung hanggang saan ang kabutihan nila at kung iingatan nga sila at ipagtatanggol ng Diyos. The evil ones want to justify their sinful life. Gusto nilang i-assure sila na mas mabuti at mas masaya ang buhay nilang palalo kaysa buhay ng matuwid. Sa buhay ni Jesus, nakita natin ang ganitong pag-iisip at pananaw ng mga masasama. Wala namang ginawang masama si Jesus. Tama naman ang mga aral niya at matulungin pa nga siya sa mga nangangailangan. Bakit ba siyang kinokontra ng mga leaders ng kanyang bayan? Nakokonsensya sila dahil sa kanya. Iba ang buhay ni Jesus kaysa kanila. Simple ang buhay ni Jesus. Hindi naghahanap ng pera o ng pansin o ng karangalan sa mga tao. Nakikiisa siya sa mga taong itinuturing nilang makasalanan tulad ng mga babaeng bababa ang lipad o mga nangongolekta ng buwis. Kung tama si Jesus, di mali pala ang buhay nila na nakatuon lamang sila sa mahigpit at legalistik na pagtupad ng batas. Sabi pa ni Jesus na siya daw ay pinadala ng Diyos. Kung talagang galing siya sa Diyos, tutulungan siya ng Diyos. Kaya kinontra nila si Jesus at inakusahan pa sa harap ni Pilato. They want to justify their way of life. Ayaw nilang tumugon sa pagbabago na panawagan ni Juan Bautista at ni Jesus. Okay na daw sila. Panginoong Diyos, hindi po sana kami madala
ng pangongontra sa ibang tao sa aming pagsisikap na maging tapat sa iyo. Patuloy mong dalisayin ang aming budhi at gabayan kami sa wastong landas, anuman ang sabihin o bintang ng ibang tao. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.